What's up, everyone? So, here we go again. Ang isang bang lesson. Now, so, I assume that you have learned various topics on the technicality of the Photoshop, Adobe, no? The Adobe software. Pero, hindi kayo, uh, hindi kayo nabibigyan pa, no? Nung, nung lesson na may patungkol sa visual graphics design. So some of these are principles involved in the visual graphics design. So I shall call the topic tips and tricks kasi hindi totally lahat ng principles of design ay aking i-discuss sa inyo. Siguro yung pinaka magagamit nyo na lang. Okay? So let's have the tips and tricks of the visual graphics design towards your visual graphics design NC3 assessment, no? So these are the things to prepare before you proceed to designing. Again, the word is before. Okay? Sabi ko nga, uunahin ninyo ay logo design. So bago kayo bumanat ng logo, you need to think for these four things. Okay, you have to prepare for this. First one is the mood. This is the vibe to be felt in your business. The color combination, 2 to 4 colors. Font combination, 2 to 3 fonts. And the graphic elements. Okay, so let's talk about first the mood. Okay, so ang sabi ko dito, isipin mo kung sino ang magiging customer mo. Ang bata ba ito? Okay, mga teenagers ba? Mga daddy ba? Mga tita ba? Mga mommy? Mga businessman ba? Ang mga mayayaman ba? Mga chinoy ba? Mga konyo? Yan. So, you have to think for the back. Kasi yun yung paghuhugutan mo kung ano yung magiging itsura ng business, ng restaurant, ng office. Okay? At yun din yung possibly paghugutan mo rin ng pangalan. Kasi pangalan pa lang yun. Kailangan naiisip mo na ito yung vibe. For example, I have my example, Magnifico. Okay? Magnifico. Ayan, para medyo witty. Okay? So, it's a coffee shop. No? Na gusto ko may something may kinalaman sa wizard. Okay? So, yun yung mood. Okay? So, next is color. Okay? Ngayon, hindi naman kailangan makabisado kung ano yung meaning ng bawat color. Pero, mararamdaman nyo na kasi yun dun sa mga advertisement. Alam ko na-discuss din to, I think, sa MIL ninyo. No? So, let's have an example. Ayan, red, passionate, active, exciting, bold, energy, youthful. No? So, we have examples over here ng brand na Lego, Coca-Cola, which, diba, ang kanilang mga ads to activate, no? Pioneer sa cola, energy, kasi Red Bull, pink, yan, femininity, no? Something about care, sensitive, Barbie, Victoria's Secret, Cosmopolitan, yun, yung mga pink and purple. So, it has something to do with originals, like stimulation, fantasy, and other things. Okay, Hallmark, and Zoopla. Okay, yan. Blue, no? Control, responsible, success, so many more. Yeah, so, here, no? Napapansin nyo, nagba-vary yung mga meaning, no? So, pwede naman combination. For example, no? Si Jollibee, red and white. Yellow, McDonald's, yellow and red. So, possibly yung two characteristic ng colors, may na-consider siya to create a new thing for their brand. Okay. So, may nagba-vary din yung mga meaning niya. Sobrang dami kasi talaga. Pero meron mga ilan talaga na
green, gets yun na agad. That's something to do with the nature. Diba? So, yun. Meron mga ilang colors na kailangang iniiwasan din na hindi babagay kasi talaga doon sa inyong mood. For example, food industry kayo, restaurant, iniiwasan yung color blue. Kasi hindi appetizing yung color blue. No? Isipin mo, yung packaging ng kinakain mo ay color blue at all. Kaya restaurant, blue yung paligid. Yung poster nila, yung pintura ng wall nila. So, medyo hindi appetizing talaga siya. Kaya, mostly talaga sa food is nasa red, pa, industry, no? Bright colors. Kasi, nakakahalina. Nakakadagdag ng appetite yun. Yan. So, isa lang yun sa meaning. So, there are more colors to be considered when you choose, no, for your brand. Next, pumili ng set of color or palette na tinatawag natin na pasok sa mood na napili mo. So, binanggit ko kanina yung mood. No? Anong vibe ba siya? Medyo cozy ba? Tipong panggimikan ba? Yung vibe lang ng ano. So, yung tipong isang tingin lang sa color palette mo ay ramdam na yung vibe na nai-imagine mo sa utak mo. No? At pasok sa binibenta mong product or services, in-offer na services. So, ang color palette, ito po yun. So, yan po. So, ilang colors? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yun sa akin. Sir, sabi mo kanina 4. So, pwede mo i-exclude lagi yung white and black. Hindi sila kasama lagi sa pag-count. Okay? Kasi madalas, automatic kasama, madalas siya. Kasi yun yung madalas ginagaya. Kunyari, puro lahat nasa middle yung color mo. So, pwede ka nang gumamit ng white as karagdagan. So, yun nga, kapag nagsaset ka na ng color palette mo, it should have something to do. It should have darkest one, the lightest, and the mid. Okay? Hindi pwede lahat sila mid. Hindi lahat sila pwede dark. Kasi, kapag naglagay kayo ng text doon, tapos dark to dark, hindi na mababasa. Mid to mid, for example, yellow and orange, green and blue. Okay? No? So, hindi na nag-aaway na yung attention nila sa mata mo. So, ayan. To consider, again nga, isang dark, may light, tapos may mid. So, here are the techniques. Okay? So, we have analogous, complementary, equal. Okay? Wait. What happened? Anyway, mawawala yung mga colors. Ayan, so ang analogous, ito yung set ng colors na nasa isang shade of colors. So for example, here, set of dark blue to light. Actually, ito, yung blue na yan, ito yung set ng colors na ginagamit ko lagi kapag may kinalaman sa posting ng pang Makati. Kasi ito yung may Makati color. So, here's the red color as well. Pinakita ko example kanina. Okay? So, hindi nalalayo. Pag complementary, okay, binubuo siya ng dark and light or dark and bright. For example, blue, navy blue, gold, yellow, white. Okay? Nasaan dito yung dark? Here, si blue. Sino si bright? Yung yellow. So, dalawa, tas isang light na white. Pinaka-light. Para siyang pinaka makikita kapag ginamit mo doon sa blue. Here's an equal. 2 dark, 2 mids, 1 light. So, alin dito yon? Here is the one dark, another dark, yung maroon. Okay? Itong army green, another dark. Ay, mids na pala to, sorry. Itong brown. Okay, tapos 1 light. So, 2 dark, 2 mids, 1 light. So, equal. Yun. So, anong may pinakamadali? Analogous. Nasa family lang. So, from the darkest, kunyari, red ang pipiliin mo.
dark, pinaka-dark na red. Pwede mo samahan ng black din naman, katulad ng note ko dito. You may add white and black when it's not included to your palette. So, for example, here, pwede kong i-include lagi yung white. Okay, kung hindi siya included. Kasi makakatulong siya. Kunyari, yung white, nakita mo yung mga text ko dito. I use white. Diba? Para makita. No, same with here, kapag mga gumagamit na kayo dito. Or you may add colors na makakatulong para makita lalo yung text mo. Okay? So, saan ginagamit ang colors? Sa mga elements, sa shapes, no? Sa text lalo. Okay? Of course, logo. No? Sir, sabi mo nakaraan, 2 colors lang hanggat maaari ang logo. Yes po. Pero so, pipili kayo dyan kung ano yung pinaka magre-represent. So, mostly, red and white. No? Madalas ang pagpili doon, 2 colors na darkest and lightest. Ganun na pagpili kapag sa logo. Okay? Now, next is font. So, we're talking about the font family. Okay? The family of serif, handwriting, display, monospace, and sans serif. Madalas ako, ang ginagamit ko, serif and sans serif. Ang pinagkaiba ng serif sa sans serif. Sa sans serif, pareho pala silang balance. Okay? No? Pantay-pantay yung mga small letters nila and big letters nila. Okay? Ang pinagkaiba, may a small decorative line or flourish. Yun ang mapapansin nyo sa serif. Mapapansin nyo naman sa mga pangalan ng font na nilalagyan nila ng word na serif. Okay? Open sans, no? Ganun. Open source, serif. No? Okay. So, sans serif. Okay? So, 1 to 3 fonts, wag madami, please. No? So, kapag pumipili kayo ng font, dapat yung nag-stand out, kayang tumayo sa sariling paa na mag-represent ng business na napili nyo o pangalan ng business, no, na i-design niyo. So, here are the examples of font combinations 2, no? So, lagi mapapansin nyo yan sa mga slides ko. Laging mayroong combination ng isang matapang at isang subheading. Sabihin, hindi dapat tutulungan. Hindi pwede na lahat pareho silang makukuha agad ang atensyon mo ng sabay. Or malilito kung sinong uunahin mo basahin. So here, mapapansin mo kapag ganito ang combination, okay, isang light and isang thick na tandem. So lahat ng mga nasa taas are all thick font and light lagi si subheading. Okay? Tanong, sir, pwede po ba yung thick yung sa baba, light yung sa taas? Yes. Pero medyo ingat lang. Kasi mamaya, sobrang kapal nung hindi na mababasa kapag maliliit. So, yun nga pala, kapag sa subheading, mapapansin nyo, hindi dapat sila pareho ng font size. Yun. So, what you have seen on my examples over here is I'm following the heading and subheading rule, which is the heading should be bigger, okay, apart from its subheading, which means di dapat sobrang magkalapit ang font size nila din. Okay? So, dapat may mas bida-bida, no? At medyo slight lang yung pagbibida. Okay? Sir, paano yung mga content? That's the time na mas simple pa yung text mo. That's the time nagagamit ka na ng mga sans serif. Okay? So, here are examples. Cursive and simple tandem. Yan. Hindi ko man sinasabi na bawal pong gumamit ng cursive, pero sapat maging maingat kayo. Okay? Creative and monospace. Here, mga creative, when I say creative, mga display font yan. Mga unique. No? Yun nga lang, pag gumamit kayo nito, see to it, it should be monospace. Ibig sabihin yung mga pantay-pantay at very simple font family na yung gagamitin as subheading. Okay? Saan makikita yung mga ganito? Pangalan ng company
And then, ano yung sa dito? Tagline. Yes. This would be a good technique when you wanted to use a typography or a text logo. Okay? Next. Next po ay here, graphic. Okay? Pwede mo gamitin ang logo, mascot, at iba pang element na nagre-represent, sorry for the word, na nagre-represent sa logo mo. Or should I say, na-present sa logo mo. Pwedeng gumamit din ng patterns. When you say patterns, ito yung mga paulit-ulit na mga shapes, okay, rhythms. Pwede din gumamit ng iconic symbols na meron sa company or business. One of the best example is the McDonald's. Here, yung iconic letter M or yung arc nila. No? Ito, yung sa Olympic poster, ginamit nila sa fun run, sa product package nila, or sa box nila na Happy Kiddie Meal, yung hawakan mismo. Sa ads nila, here, kahit hindi kompleto yung letter M, no, isang arc lang, mare-recognize mo na agad na McDonald's ang tinutukoy niya. So, ganun lakas yung impact nung isang simpleng graphic nila. So, that would represent the identity. Okay? So, ngayon, ang sinasabi ko, kapag gumawa na kayo ng logo, doon pa lang, present na simple pero rock dapat yung logo ninyo. Kasi doon magsisimula yung buong identity ng lahat ng designs niyo. Kaya dapat wag niyong dinadamihan ng elements ng nasa logo. Kapag flat lang. Iwasan niyo yung naglalagay ng 3D, may shade, walang shadow dapat ang logo. It's a no-no. Never ever put a shadow. And hanggat maaari, pang visual graphics design assessment natin, if I were you, use 2 colors only. Practicein nyo yun. No? Very effective yung 2 colors lang. As simple as possible. Okay? Next. So, kanina binigay ako ng example ng Magnifico. No? Kunyari, if I will use the word CO na Magnifico. No? So, so I use this color palette. So, ang mood sabi ko kanina ay, no? So, yung nag-isip ako ng aking ay may kinalaman sa wizard. Parang may pagka-Harry Potter pag pinasok yung restaurant or yung coffee shop. So, yun. I use the color, no? Anong tawag sa color na to? For example, pinasok ko ang complementary. No, merong dark and merong light, or may dark and may bright. So here, what is the bright? Ito yung yellow. Lightest color, yung white. Darkest, itong dalawa ko, which is yung dark green and maroon. So, kinuha ko siya sa idea ng Gryffindor and Slytherin ng Harry Potter para malakas yung impact. No? So, that's how you visualize or create a design. Kasi magsisimula na dito. Ngayon, doon pa lang sa logo, may mapapansin ka na pwedeng gamitin na siya sa iba't ibang bagay. Katulad ng McDonald's, diba sabi ko ano yung arc? Ano yung pwede kong gamitin na yung mug, etong parang tungkod ni Imaw, or imagine ko ano yung stars, no? So, to have like this one, diba? Pwede ko siyang gamitin as like that. Okay? So, parang kumbaga, kahit putol to, mapapansin ko na ito na, okay, Magnifico coffee shop siya. Okay, so gagawa rin kayo ng ganito, ng mga product packaging. Okay, ito yung example ng product packaging. Okay? So, isang sariling atin, no? Kumbaga yung My Makati or My City My Makati, no? Look how consistent they are with the color palette, their mood, no? So, pati yung aso at pusa, hindi na nila totally ginamit yung blue, pero para lang mag-complement, they use grayish blue, no? So,
yun, you will be considering of those. So, as simple as possible. Mapapansin nyo sa mga design din ng May Makati, very good sila, mga galing mga graphic designers nila. Hindi kailangan mapuno yung posters nila. No, kasi kayo lagi yung parang bet ang gustong-gusto niyo. May spasyo. Parang naluluwagan ako. No, parang dapat meron pa nakalagay dito. Ito may nakalagay pa dapat dito. No. When you design, it should be very effective for our eyes. Such as kapag kunyari, 100 lang sa social media. 'Di ba nag-browse tayo? Ang liit-liit na ng attentions natin, 'di ba? Ang bilis na ng attention natin. So, to catch attentions, kailangan sa isang tinginan, makukuha niya agad yung attention mo na basahin siya. Even yung mga nasa Guadalupe na tarpaulins, yung mga nasa NLEX. So, saglit lang ang mga sasakyan na dumaan doon. So, dapat sa pinakamabilis na pinakamabilis at epektibong pamamaraan, dapat makuha yung attention ng mata mo at mabasa agad siya. No? So, hindi lahat sila nag-aagawan. So, example nga nito, itong sa SPES, ano yung unang pinakamalaki niya? Si SPES. So, sinundan siya ng mga ito, apply for SPES. Okay. And then you go to the details. Okay? So, hindi lahat sila magkakasing laki. Ito, isang script, and then isang simpleng sans serif. Diba? Nakascript yung dikit-dikit. Here, another one. National. Yung national ay dikit-dikit. Immunization week. So, yun. So, kailangan lang maging matuto na maglaro sa font na hindi siya maging masagwa. Tignan. No? As simple as possible. There you go, people. Thank you for listening. So, there are more videos to come. So, bye.